maminaw ni on demand. And alright, nag-start na itong recording. Alright, kita panikamuti ba kayo ang papakita sa imong kagalingon diha tubangan sa atong Dios ingon nga yang nahimutan usa ka magbubuhat nga dili kinahanglan magakaulaw o nga sa hustong pamagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Ug doon na kita yung mga pagpahinumdom sa mataga nagapaminaw nini karon live or recorded live messages nga gikinahanglan. Number 1, nga kini nga pagtuon gi-design kini alang sa mga magtutuo ng daan. Kung ikaw karon dili sigurado sa kaluwasan nga imong nadawat or wa ka kahibaw kung luwas ka na ba o kung dili o magtutuo ka na ba o kung dili, ang imo lang pagabuhaton karon is magtuo ikaw. Tuohan nimo nga si Kristo dito sa cross iya nang gibayaran ang tanan nimo mga sala, o kung imo kini tuohan nga ang katong iyang gibuhat ngadto sa cross enough na sa kabayaran sa imong sala, siya ang nagsuffer on your behalf. Tuhan nimo kini personally diha sa pulingon, then you are saved. Nagingon diha sa pulong sa Dios nga kung mutuo ikaw sa atong Hesus Kristo, maluwas gayud ikaw. Believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. And nagingon diha sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, that would be you, a free person, walay nagfocus kanimo, ug ingon na kadako ang gugma sa Dios kanimo nga kung ikaw mutuo dinha sa imong kagawasan sa pagpili mutuo ka ba o kun dili, nahigugma pagayo ang Dios kanimo nga kung ikaw man magtuo tagaan kaniya og kinabuhi nga walay katapusan. Na unsa may mahitabo karon nimo kung dili ikaw magtuo? Naingon usab siya diha that whosoever believes in Him will never perish but will have everlasting life. Ang mga dili magtuo yun dito sa John chapter 3 verse 18. Ang mga nagtuo na ang mga nagtuo dili na pagahukman pa apan ang wala nagatuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios gihukman ang daan. Mo na diha ang istorya sa John chapter 3 verse 18. Juan 3:18 na nagiskot diha unsa may unsa ra may basihan pagtuo lamang. Wala siya ningon nga magtuo ikaw o magbinutan, wala po siya ningon magtuo ikaw magpadayon ka og simba, magtuo ikaw o magbuhat ka sa tanang mga kasubuan, magtuo ikaw o magpabautismo, magtuo ikaw o daghan pa mga butang. Wala, no? Magtuo ikaw makadawat ka dinha mismo sa kinabuhi nga walay katapusan. Na yung nana ra bagid na kadali pastor, yung nana ra sa kadali. Nganong palisdan man ang butang nga gihatag sa atong Dios nga sayon ra, no? Apan kadto sa mga magtutuo ng daan, gi-require kanimo dinha sa atong Dios nga ikaw gikinahanglan limpyo atubangan sa atong Dios. The moment nga ikaw naluwas o tinuod man nga ikaw maadto sa langit, apan ang imong kinabuhi ning kalibutan na mamahimong, no? Mamahimo nga makabuhat ikaw og mga salaon nga dili uyon sa kabubuton sa atong Dios, mga buluhaton nga dili o sukway sa pagkamatarong sa atong Dios. Kana sa mga buluhaton nagingon diha sa pulong sa Dios nga gikinahanglan nga limpyo ikaw, no? Ang 1 Juan 1:9 nagahisgot siya dinha nga kung atong isugid ang atong mga sala, unsa man atong isugid katong mga butang atong hibalan, right? O ang atong pagsugid sa atong sala dili sa pagingon, Lord pasaylo ako sa mga sala, na dili na sa mga pagsugid. Ang pagsugid mao ang pagingon sa atong Dios, Lord mo ni siya ang akong gibuhat, na makat ba ikaw, nangawat ba ikaw, imo ka nang nganlan ngadto sa atong Dios. Ug ingon diha sa tiyang pulong siya masaligan og hustisya, o di na siyang hustisya kung doon na may pag-confess iya ka nang pagapasayloon ang tanang dili pagkamatarong, nga pasayloon niya ang atong mga sala o pagalimpyuhan kita sa tanang dili pagkamatarong. So 100% be clean before God muna siya number 1 requirement para kanimo nga magtutuo ng daan. And number 2 nga requirement niya dili ni siya something pwede lang wala ang isa, no? Kinahanglan ni sila duha. Number 1, limpyo ikaw atubangan sa atong Dios, and number 2, dunay ikaw ay pagpangita, or siguro gamiton nato ang lain nga term nga dunay ikaw interest, no? Personal nga interest sa pulong sa Dios. Now, I cannot imagine nga magdugay mo nini atong pagtulunan or magstay ikaw dinhi kanako isip inyo hang magtutudlo kung wala ikay pagpili or wala kay interest sa pulong sa Dios, no? So di na ko na siya ma-imagine tungod kay as I would consider walay hinungdan ang inyong paglingkod sa moabot og isa ka oras nga wala mo interest sa pulong sa Dios. Mamahimo siguro nga limpyo ikaw atubangan sa atong Dios karon, apan kung wala ka interest sa pulong sa Dios,
dugay ra ang 30 minutos kanimo sa paglingkod. Apan nagatuo ko nga tungod kay nagapadayon ikaw sa pagpaminaw nining ato ang tulumanon ug atong pagsibya nini sa internet, nagatuo ako nga duna kay interest kayo sa pulong sa Dios. Alright, so kung inguna naman, hatag nato itong kaugalingon ngadto sa usa ka pagampo sa ilong, kung kinahanglan nga imong ikumpisal ang imong kaugalingon sa lang ngadto sa atong Dios, imo ka na pagabuhaton through the privacy of your own priesthood and privacy of your personal freedom as a human being. Okay? So heads down, eyes closed, gawas lang, no? Ikaw diha karon nga nagapaminaw ug naga-drive diha sa imong kotse o sa imong unsa ba ang imong i-drivean karon, ay na lang, no? Dili na kinahanglan magpiyong ug magduko sa imong ulo, no? Focus diha sa imong dalan, focus diha sa imong sakyanan, ug pwede ikaw nga magampo pinagi sa imong attitude of communicating to God whatever it is na sa imong mind. So let's with heads bowed and eyes closed, close ato atong mga mata ug magampo kita sa hilo, no? And then after that ato i-close atong prayer time and ato ta padayon sa atong mga pagtuon karon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you ining opportunity na usab imong gihatag kanamo, and thank you Father tungod sa availability sa imong pulong, o salamat amahan sa imong grasya diin ikaw nagpadayon amahan ug extend sa among mga kinabuhi nining kalibutan, and kana nga logistical grace amahan imong gidala o imo kaming gidala ngadto sa imong ultimate nga plan na later on will become exactly like Jesus Christ in His humanity. It doesn't mean Father nga will become like Jesus Christ as though magbuhat mi og mga milagro nining kalibutan, no. It's about His life nga magmanifest dinhi sa among kinabuhi, and dako kay ni amahan nga butang ngadto sa unbelieving world. We know Father that kadaghanan sa mga tao gusto nila makit-an ang ilahang ang pulong sa Dios sa usa sa kinabuhi sa usa ka tawo rather than hearing only. Gusto nila amahan nga makit-an nga ang mga butang nga nanggawa sa mga baba namo mga magtutudlo. I'm using the word namo amahan as though it's an editorial word, because most of, no, kadaghanan amahan sa mga nagtudlo sa pulong sa Dios igo lamang nagatudlo nini apan dili kini tinuod sa ilang mga kinabuhi. And this also I pray Father nga mamahimo kining challenge ngadto sa mga magtutudlo sa pulong sa Dios nga dili unta nila amahan pasagdaan ang ilahang kinabuhi, nga mamahimo lamang nga igo lang sila sa pagkaminsahero, apan hinaot pa amahan nga ang mensahe mamahimo kining tinuod sa ilang mga kinabuhi. Ibalik na mo kanimo amahan ang pagpasalamat karon, ug hinaot pa nga ang magtutudlo nga ang balaan ng Espiritu karon libre siya sa pag-confirm nini nga kamaturan, libre siya sa pagtudlo nini nga kamaturan, ug libre siya sa pag-bear witness nini nga kamaturan ngadto sa among human spirit. Ibalik na mo kanimo ang pagpasalamat ug mga pagdayon. Amen. Yes, ma'am. Tapad. Alright, so padayon kita sa atong pagtuon. Kaghapon atong gitubag, no, or gitry nato og tubag gahapon ang pangutana may tungod sa kanus abag yun moabot ang rapture, or relative kini siya sa question nganong niya pamantan ining kalibutana. Doon na pag yun siya relationship sa question nga mubalik pa si Jesus Christ o kung dili kanus abag yun siya mubalik. Okay? Makahibaw ka taniana nga mga tubag, mga igsoon nga higala. Ang ato ang tubag niya na, yes, no. However, no, kining panahon sa rapture sa ato ni siya tubagon sa mugbo nga pamaagi, no. Yan ato na siya i-expand. Kay gahapon atong giuna og tan-aw regarding the question kay bawo bagid si Jesus Christ may tungod sa prophecy. The answer is yes. Og atong gitan-aw kagahapon nga kung kay bawo man siya sa prophecy, katong gipangutana siya sa mga apostles o sa iyang disciples, Lord, is this the time na imong i-restore imong kingdom? O nagtubag si Jesus Christ og lahi. If he understands the prophecy, nganong lahi man iyang tubag during the time ipangutana siya ni Apostle Peter, or no, not really Peter, no? It's the disciples during the time, maybe Peter, no? It's my considered opinion, it would be Peter. Tungod sa iya habang gitawag nato og kanabang pagkababaon, no?
and considered leader of the church, and ang iyang pamaagi gyud, no, ang yunana siya nga klase nga tao, no, wala siya nang di ba siya mauwaw mo istorya. With that in mind, atong ikuan nga gahapon, atong ikuan nga kung gibaw man si Jesus Christ regarding sa prophecy, nga nawa naman na siya nitubag, well, musaka ko sa langit, and then 7 years after munaog ko balik. Pero yang itubag, ang time, so ang season, it is not for you to know. Tungod kay wala kini gi-disclose sa Father ngadto sa ako or sa Spirit, it is disclosed directly ngadto sa iyang kaugalingon, sa iyang kaugalingong authority. Alright, so sumuna siya atong ginatanaw, no? Wala ni siya gihatag sa aton use of any other person other than God the Father himself, who is the author of the plan. However, as karon kita, no, kita din yung panahon sa iglesia, and as this post-canon period of the church age, tungod kay ang church age manggod, once again, akong ina-remind sa inyo that we are divided into two parts. This is the time when Jesus Christ died on the cross, and 53 days after, nag-ascend siya into heaven. 53 days after na-crucify siya, right? And 10 days after, no, not 53 days, no, it's 43 days after siya na-crucify, 43 days, na-ascend siya, no? And the coming of the Holy Spirit is 10 days after, no? 10 days after he was ascended into heaven. Okay? 10 days. Then the Holy Spirit came as like a violent rushing wind, and nag-divide siya into each and every one of them, 120, no, disciples during the time, and they were all spoke in tongues. Ang ingon dito sa Acts chapter 1, Acts chapter 2, right? O kung makita nato dito, no, that during those times, no, mo kini siya ang time whereby the church age happens, 33 AD. Okay? Ang uban nagatudlo og another date, it doesn't matter, no? What matters is that we have the time to consider 30 AD, where Jesus Christ, do not put 31 AD, no? But let's cancel that out sa atong mga mind. 30 AD atong ginatun-an dinhi. Okay? And 30 AD where the church age started, ug diha siya nagsugod, no? And mag-end kini siya by the time of the rapture. However, atong i-consider ang fact nga the church age is divided into two distinct period of time. Although it's the same church age, but we have to divide it into two distinct period of time, because 96 AD is a very good and a very important date para kanato, where the completed canon of Scripture, na kompleto na ang Bible, no? Ang canon of Scripture is been completed during 96 AD, o tungod nini ang mga supernatural gifts exist, and the last gift nga naga-exist during the time is the apostleship of John. And after John's death, John the Revelator, the writer of the Revelation, mo na to siya ang last nga gift nga nag-exist in gitawag na to temporary gifts. What remains are the non-supernatural gifts nga gitawag nato kini siya og permanent gifts para sa mga believers. Okay? And if you realize that there are 20 gifts para sa church age, 10 of those are permanent and 10 is unpermanent, or gitawag nato temporary. Nga temporary siya in nature is because of the fact nga wala pa na kumpleto ang canon of Scripture, no? 96 AD. But after those times, all of the temporary gifts cease, no? O giistorya kana ni Apostle Paul din sa Corinthians nga mga verses, chapter 13, no? Love never ceases, but if there are words, if there are prophecy, it shall be done away, it shall cease, no? Yun sa dito. Now, ngano yung una naman, tungod kay during this time, no, there's a second part sa church age, wala na diha ang mga gitawag nato supernatural, tungod kay naa na ang tibuok nato nga Scripture, no?
tanan natong authority will be based now din na sa atong completed canon of scripture. Now, let's go back sa atong pagkutana. Kung sa maging mabalik si Jesus Christ, kano sa maging moabot ang rapture, no? Now, kung kaibaw lang ta kung kano sa moabot ang rapture, then we will know kano sa mobalik si Jesus Christ. That will be 7 years after the rapture. Alright? Muna siya ang klaro din ha. Kano sa mobalik si Jesus Christ, we will say that if the rapture happens to be today, October 5, 2012, 8:50 a.m., no? In the morning, kung karon man gyud ha, butang nato. I'm not saying nga karon ha, but I'm saying maybe kung butang nato kung karon man mahitabo, we will count 7 years after Jesus Christ will be back. Kano sa na siya? That will be October 5, 2019. Okay? Because the rapture comes 7-year tribulation, and after that the ancient of time will come back to desolate kaya gitawag nato og dominion sa prince, which is the Antichrist. Kung tanaw nato, gitanaw man nato na ito last time, di ba, sa Daniel nga passage. Kung wala mo nakabantay niya na, balik mo sa atong pagtuon gahapon nga adlaw, then you consider Daniel chapter 7 and Daniel chapter 9 nga mga prophecy, no? Whereby I know and I would believe that Jesus Christ knows this prophecy, no? Now, if you don't think na wala na kaibaw si Jesus Christ, it's your imuha po na, ang imuha na siya nga panglantaw, because all I know is that Jesus Christ have been studying the scripture, the Old Testament scripture, even from the very beginning of his life. Now, ako nang iyon katong time na di pa sa kabaw mo basa, no? By the time na nagsugod na siya og tubo, no? Even gani sa edad nga 8 years old, asa siya nakitaan dito siya sa synagogue, sa temple, o nakig-convene sa mga kadagkuan sa simbahan. Now, if you think ang usa ka bata nga way nahibalaan, do you think nga moapil na siya ni ana nga mga pagtigom? But I would believe that Jesus Christ already have known the prophecy of Daniel, even sa time gani nga si Jesus Christ ni bisita sa temple o iyang gi-explain ang iyang kaugalingon regarding Isaiah prophecy. Kay bao gani siya og kinsa ning Messiah nga i-cut off. Okay. Anyway, let's continue. So kung kabaw man siya sa question, nga wa man siya nitubag diretso, is because of the fact that in God the Father's plan, kaning intercalated time, no? AD 30 until the time of, I don't know when the rapture would come. Maybe today, maybe pa, wa ko kabaw, no? Ako lang nahibala is that there will be a coming rapture, which is the prophecy, prophetic event for the church age. Walay lain. O walay lain prophecy nga mahitabo kung dili pa moabot ang rapture. Timaan ninyo na. Ayaw mugtuo nga dunay prophecy nga nagahitabo karon. Walay laing prophecy ang nagahitabo karon, not unless moabot sa ang rapture. Right? So, karon na to. This is intercalated event. Now, unsa man ang intercalated, pastor? Ang intercalation is ay gitawag na to og theological term nga sa tawag ini, nagahisgot siya may tungod sa church age na wala siya sa Old Testament prophecy, wala pud siya sa gospel prophecy. The only time naghisgutan siya ni Jesus Christ is during the time of his late gitawag na to earthly ministry, katong time nga nakabantay na siya nga murag dili madayon ang kingdom nga iyang gina-preach. And he said to Peter, "And thou art Peter, and upon this rock," and what is that rock? The faith of Peter, which God the Father has revealed unto Peter, no? And upon this rock I will build my church. Future tense. O kana siya nga I will build my church happens to be in the time 53 days after his crucifixion. Okay? 53 days after his crucifixion. And this event of the church age is intercalated since wala man guni siya sa Old Testament nga prophecy. In fact, supposed to be ang atong ginayhap after Jesus Christ would be ascended to heaven, sa ako nag-iingon sa inyo supposed to be mubalik na unta siya 7 years after, and then the kingdom ang mahitabo. However, since until now napa ang church age, ug giunsa day ang church age karon, mo na siya ang nahitabo, no? Atong klaroon atong diagram, and klaroon nato kini tungod kay dako kini siya og importance sa atong understanding regarding kung sa bangin moabot ang rapture, kung sa magid mobalik si Jesus Christ. Okay? Supposed to be mo ni siya ang timeline. Jesus Christ ascended, ascension, 7 years after,
Kay mo man ni nakabutang diha sa iyang prophecy, Jesus Christ would come back, second coming, and kingdom dayon. No? Nakuha ninyo ang concept? Mo ta na siya ang mahitabo. Yet, however, ang mahitabo is not that thing. Nga naman, tungod kay supposed to be 7 years, unsa gibuhat? I-move na to na siya dire, no? Kung ako unta ni ma-move dire, no? So ako na siya i-move, no? Kana siya nga concept. Ako ni siya butang ang line din 7 years. Unya butang to na siya arrow. Butang to na siya second coming. Unya butang to kingdom. After that, second coming, he will wage war against the enemy of Jerusalem, Israel during the time, and he will make the Antichrist into the lake of fire. The gitawag na to, the false prophet of Israel will also be thrown down into the lake of fire, and he will baptize fire not to sa mga unbelievers, and they will be thrown into the hellfire. No? However, this time would be the rapture. Muna siya, no? And the person of the Holy Spirit came 10 days after Christ's crucifixion, 53 days after he was crucified. See? 53 days after he was crucified. And this is the church age. Okay? Mura ba og kung muna siya supposed to be ang tibuok nga plano sa atong Dios para sa Israel, iha ka nang gipos. Okay? Makitaan ba ninyo? Kung muna siya ang tibuok plano sa atong Dios para sa Israel, iha ka nang gipos. Kita ninyo na siyang division o iyang gisingit din ang church. It so happen nga ang church dugay lang gyud kayo na human. Question. Yeah, good question. Good question. Nganong dugay man kayo na human ang church age? Nagapon ato nang gipangutana. Kano ganing na pa ang church age karon tungod kay atong itubag last time sa mga niagi nato nga mga pagtulunan. Nagiyon kita tungod kay nanginala atong Dios ug mga born again believers nga mag-grow into the likeness of Jesus Christ. Question, pila ba gid ay kinahanglan kabuok ni Jesus sa atong Dios aron nga ma-prove niya kang Satan nga si kung si Jesus Christ ang kinabuhi sa kalibutan ilawom sa mando sa balang nga espiritu wala sa nagamit siyang gahom. Pila ba gid ay kinahanglan sa atong Dios aron ma-prove niya kang Satan nga even ang usa ka born again believer, even ang usa ka born sinner and became born again by faith alone in Christ alone, nga nahimo siyang confirm or conform to the image of His Son. Pila ba gid kinahanglan sa atong Dios niya na? Ang tubag is, well, kinahanglan niya isa ra unta. Pero nga nang hantod karon na pamantay ni kalibutan na. Because of the fact nga atong gibasa kagahapon ang Colossians chapter 2 verse 15. Aha. Unsa man di ang Colossians chapter 2 verse 15, pastor? Unsa man nang naa dinha sa Colossians chapter 2 verse 15? Kung naa imong Bible dinha, palihog ako basa sa imong open sa imong Bible. Okay? O para sa mga walay Bible gunitan karon, ako kaning pagbasahon, no? Maybe nag-drive ang buka, no? So di mo kinahanglan na i-open imong Bible. Ako basa sa imo. Inya din sa Colossians chapter 2 verse 16, and having spoiled principalities, that would be the angelic ranks, and powers, still angelic ranks, he made a show of them openly. This public display of triumphing is ano sa tawag gini, no? Kining word nga triumphing is gitawag nga triumbuo, okay? Which is sa tawag ini, muni siya ang gitawag nato og feast of victory. Kaniadto manggod, no? Kaniadto ang mga Roman armies, no? Ang mga Roman armies, kung mudaog sila sa battle, they will have a gitawag nato parade. A victory parade nga ang tanan nga mga buhi nga mga kuan niya, no? Ang mga tanan nga mga armies during those times mo parade sila o magbitbit sila og isa ka enemy nila, no? Nga mga dinakpan,
mga combatants, o during the parade, at the end of that parade, dito sa unahan nga bahin sa usa ka Coliseum, if that would be the end of the parade, magbuhat sila dako kay dito nga kalot, o dito ilang i-display sa tibuok katawan nga nananaw sila that they will cut the heads of their enemy and ihulog sila ngadto sa gikalot nila nga mass grave para sa ilang enemies. Muna siya ang triumphal parade para sa mga nagdaog nga mga military men. Na unsa may ato ang gamit, unsa may ato ang pulos ini pastor? Nganong may ato nang gisuryan? Greek man to nga military. Naingon niya diri, and having spoiled principalities and powers. These are all angelic beings. And in fact, these are fallen angels nga ang ilang mga rangko gitawag nato principalities and powers. He, Jesus Christ, made a public spectacle, an open show, a public display, wala siyang other term, show of them openly, triumphing over them in it. Of course, that's the cross, right? That's the cross. He's talking about this it here. He's talking about the cross. And nag-isgot kita that the cross is the message for our salvation. Not only by the time, dili lang sa time nga na-save kita, but during the time that after salvation, it gives us the power of God para sa tuwa who are being saved. Why? Because after our salvation, there is still life, o diha sa life after salvation, dunay dakong kadaugan nga i-display unya kanato sa ato ang Dios, because there is indeed victory in Christ. Victory because we have been removed from darkness into light, from death into life, from death into life. There is victory over that. And over those things, do na pag victory. That for those who have overcome and overcame sa kinabuhi ni kalibutan, the overcomers will also have their victory parade after niya na. Right? Now, let's go back. Kung sa'y gamit kanini pastor nga nato ning gisgutan, triumphing raman ka. Di ba mahitabo man na siya sa second coming? No. Huh? The principalities and powers are called fallen angels or the demons. Whereby ang atong gitawag nga concept din is that there will be a 1:1 ratio for believers, born again church age believers equals 1 operative demon. Right? Nakuha ninyo ang concept? And Satan will be thrown into the bottomless pit. That would be Jesus Christ throwing Satan to the bottomless pit. But we, believers, will have our own operative demon, and we will publicly display ini nga butang nga kini kung pila man ikabuok ang 1/3 sa mga angels as described sa Revelation, the 1/3 of the angels, okay? Kung pila na sila kabuok, munana pod kadaghana ang mga born again believers nga ginala sa atong Dios. Question now. Okay? Let's go back to the question. Kano saan bagid maabot ang rapture, pastor? If the 1/3 of the angels, itawag na to fallen angels, would be equal to the number of the born again church age believers. Okay? Kung ingunana na gani kadaghan, maigsoon mahigala. Kung maingunana na gani kadaghan nga atong ang mga born again believers, then the rapture will come. I don't know kung pila na nabilin, or I don't know. Wa ko kay baw. But this is one thing I'm sure of. Muna siya ang sigurado nako. Right? Na wa patak abot din ha. Alright? Of course, kung niabot pa unta na, niabot pa unta ang rapture. So, sure ko niya na. Second, ganong
Wa pa man niabot ang rapture. Sigurado ko nga unsa. Kuwang pa ang number of born again churches. Pareha naman na pastor. Alright, yes. No, not mature believers. No, not mature believers. Number of born again believers. Maturity is a guarantee nga maabot ang number of born again believers. It's a guarantee. Okay? Mugita na akong i-clarify na kaniadto nagatudlo ta nga nanginala ato Dios sa mga mature believers. But it goes beyond ana. Okay? Nag-move siya beyond ni ana. Why? Because if it is maturity only, pila gyud ka buk ang kinahanglan sa ato Dios. Isa na. Right? Isa ra unta. However, okay? Tungod sa concept nga itong ginatanaw, nga ngano man wala pa man na ma-end nga kung kinahanglan lang sa unta din sa ato Dios nga mag-mature ang usa ka believer, then nara tay example that would be Apostle Paul. Okay? Who being trained by God academically dito sa Arabian Desert, o wa sa gialaw sa atong Dios unless ma-experience niya ang kinabuhi 3 to 6 years dito sa ilahang lugar sa Tarsus. And 6 years after siya nag-uli dito sa Tarsus, gikuha siya ni Barnabas and continued to be trained in the ministry. 3 years after, saka palang nagsugod ang iyang kaugalingon ng ministry, and he started to write his first epistle dito sa Galatia. You realize that? Okay? Pumanahon ta. Wala yung tayo church age. Question. Ano na ba kanta dito sa kalibutan? Because of the fact that the number of born again believers is not yet equal to the number of operative demon nining kalibutan. And the only way nga mahitabo na siya, the only guarantee nga mahitabo na siya nga mag-equal is that when believers right now will become exactly like Jesus Christ. Why? Tungod kay daghan kayo sa mga tao karon ang nagapangita sa wali, not of words but of what they see in their lives. Ang ilang ginatanaw nga ang magwawali dili lamang igo siya nagawali, kundi ang iyang kinabuhi murag ang wali nga ilang nadunggan. Dili lang kay nagwali siya pero iyang kinabuhi ini uli silang balay daot pa sa nang kawali or hugaw pas lubot sa kawali. Okay, bago lang siya nagwali pero pag uli sa balay hugaw sa lubot sa kawali. Okay? Muna siya itong ginatanaw din we are considering of the fact, no, nga do na gyoy pamaagi ang atong Dios niini. Kung nagatanaw siya that we will become exactly like Jesus Christ, why? Because of the impact nga mahitabo. If so be nga kini nga believers had been transformed into the likeness of Jesus Christ, and we preaching the gospel of Jesus Christ, they will see the life of Christ in us. And the reason nga nang dili sila mutuo sa atong ginawali, because of number one, okay? Maybe they are not prepared. Yes. Okay? Ingon dito sa akong ibasa nga article sa internet, okay? Nga maybe ang ilang mga kasing-kasing dili pa prepared sa pulong sa Dios. Number two, okay? Nga reason is because of the fact na even gani, no, sultihan ta mo, no? 5 years ago, di lang 5 years, mga around 6 years or 7 years. Katong grabe pa kayo, no? Bago pa lang ta naluwas, unya init pa gyud kayo. Bisag kinsa nga mga tao dumbulon unya walihan sa pulong sa Dios. Now, dunay koy bayaw. Bilas siguro, bilas ba tawag na ko ano? Paano si mo ison? Bilas. Okay. Doon ako bilas nga sa tawag gini nga actually taga US ya. Unya ako siyang giwalihan, no? Ako siyang gi-sharean sa pulong sa Dios. Abi mo iyang unsa iyang tubag sa ako, ha? Ano iyang tubag sa ako? Before ka magwali sa ako, brother, no? Don't be offended, don't get offended niya. But I would like to tell you this in English term, niya. I would like to tell you this, brother. He calls me brother because of the fact siguro because pariente me, no? And this is the concept, brother. If you would want,
Muna yang gamit sa, if you would want nga I would believe in what you have said, preach that to your father-in-law. And I said, whoa, okay. You know, usay indication niya to. If kana ganing na tao nga naa sa imong palibot, duol kay sa imo, dili gani mo tuon niya na, o ang ihang kinabuhi wala gani na transform by that gospel that you have presented to me, brother. How would you believe that I will believe on that gospel nga imong gihatag? How would you think nga mutuo ko niya na nga kana ganing tao nga nasa imong akbang mismo, kana naagin si imong duol ra gid si imong balay, kay kaniadto imong balay sa ako ang ugangan ug ako no? Duol gyud kayo. And even gani karon masiguro maduol na pod okay, nag-transfer kita dito sa Bagong Bayan ug mo nang wala tay pagtudlo sa pila ka adlaw nga wala kita nakatuon is because of the fact nga kita mismo ang nangamot dito, and God gave us a capacity nga masabtan na to ang pamaagi, and now we're back to preaching, no? So we thank God for that. Now, mo to siya ang concept. Kung nagingon siya, no? Kung kana ganing nasa imong duol, kung magani mo tuo sa imong giwali sa kuha karon, then how would you think nga mutuo ko ni ana? Right? So can you imagine ana nga concept? Mura ba kung kana bang yes no, tama bitaw no? Kung dili gani sila mutuo, gana sila dili sa kunduol, labi na katong nasa layo. Oh? Now, I tell you this. Mo ni siya ang tinuod, mga igsoon. May gala. Nganong naapatan ning kalibutan na is because of the fact nga wala paghihapon na equal ang number of born again believers. One reason is that there are people who are not yet ready. Number two reason, okay, because there are people, okay, who won't believe tungod kay they have not seen the message in our lives. Maybe we're saved, okay, and that's the third reason ato isgutan karon. Maybe we're saved, but because of that salvation nga ato nadawat from Christ is not manifesting in our lives, the life of Jesus Christ is not manifesting in our lives, muna ang mga tao won't even believe, no? You have Jesus Christ? Why is it that your life is not like Jesus Christ? Oh, forget Jesus Christ in my life. Just believe the gospel. No. As I've said, ang pinakadaot nga o ang pinakaproblema sa mga tao nga nagapaminaw may tungod sa mga Christians nga nagawali o nganong ginapamatay sila sa ubang lugar o nganong dili sila welcome dito. Number one, ingon nila, money. Yes, we like your Jesus Christ in your Bible. We have no problem with your Bible, but we have problems in those people who are preaching Jesus Christ and reading the Bible, and yet their lives is away from what they are reading and preaching. Mo na hinungdan. Nganong dili sila ganahan sa mga Christians? O nganong dili sila ganahan sa mga Christians? Sigon ni Jesus Christ, they will hate you. They don't hate us just because we are preaching Jesus Christ. They hate most of the Christians because of the kitawag nato og hypocrisy. Mo na ilang di-hate. Hindi sila gusto niya na. Now, number 3. Nganong wala pa nahimong equal number of born again believers to the 1/3 of the angels fallen? Tungod kay number 3 reason is that the gospel that is being preached right now, kanang gospel nga ginatudlo karon, does not save anybody. I would like to ask a question sa imo karon. Are you a born again believer? And I hope you will answer yes. Number 2, if you're a born again believer right now, do you know the gospel that you are being saved? Nakahinumdum ba ka sa gospel o gi-preach sa imo? If you say yes, the third question mo ni siya. Can you reiterate that gospel? Maybe you can write that in a message form and send it dito sa ato ang Facebook account, and ibutang na siya din na, no? Ibutang ni na mo ni siya ang gospel, no? Itudlo sa ako. Unsay ilang itudlo sa imo, you write that in a brief maybe, or maybe you can write it in a long type, sir. Maybe you can talk about, come on. Maybe
Yes sir, usa man na sir. Sana lang ito. Ayun ang tuwan. Bulan ito. Mhm. No, na-involve siya. Na-involve siya nga with, yes, tingnan siya, kinala na siya mo appear dito tungod sa kaso sa katong tawag na bayad sa service. Bayad. Oh, ginawan ba niya wala? Wala pa kay Talas. Ano mo dito? Ibaw na siya na actually wala lang siya nagpa-ibalo sa dito. Pero ibaw siya niya na Bayad na. bayad na sa service. Ang nag-request na sir. Si Ma'am Emilia, katong Secretary sa engineer, no? Kaibaw siya na. Kabaw siya niya. Oh, at least kaibaw ka, kabaw siya na. Nagbablay na siya. Kato din ang nag-request. Ako ang gi-direct tungod siya ako yung nasa transa. Pero siya ang wala nakabayad. Mo nang kinahanglan siya mga dito. Akong naabot ko. Oh, naabot sila. Mo na akong request kay Cap. Supposedly dili sa witness responded. Mamita na nahibulog siya ng witness man ko diya. Diba? Pero kung ibutan siya responded, klaro. Okay, hindi mo man siyang witness. So, anyway, wala problema. Inga lang siya nga. Mo-appeal lang siya dito. And kung sa man ang mga mahitabo dito ng mga istorya, at least na siya. Aron mas klaro niya kung anong na-involve siya. Ano lang. Thank you, sir. Okay, so na-appeal to sa to recording, no? Recording, no? Alright, so, yes. Where are we? Yeah, ang hinungdan is the gospel, no? The gospel that is being preached right now is not saving anybody. It doesn't save anybody. Okay? Now, ato i-test. No, ay mo kadlok, no? Ipadala lang na siya nga message, no? Kung sakali man nga kana siya nga gospel is the one nga inyong nadunggan kaniadto, unya as we evaluate dili na siya makasave og anybody o nakasave gyud siya, no? We will try to consider, no? Pero kung how about mabantayan ninyo nga ang inyong napadala is dili makasave sa inyo, mahadlok din mo ni ana, dili mo angay mahadlok. At least makahibaw mo at the very early stage sa inyong kinabuhi, thinking that you might be saved, born again believer. Unya now thinking nagunahuna ka ni ana, but because of the fact nga ang gospel nga gitudlo sa imo ug ang imong gituan dili tinuod, you are not saved, no? Mo ni siya ang mga kasagaran nga gospel nga nagagawas karon. I don't know kung makita na sa layo-layo na. Okay? Mo ni siya ang mga gospel nga nagawas karon. Formula, no? Gospel mabasahan to ba? Dili na. Ilisod na ko ning area dili, ha? So remember, wala pa niabot ang rapture tungod kay wala pa nahimong equal, no? Ang number of born again believers plus the operative demon. Now, gospel formula that is being preached today. Gospel formula nga gina-preach karon nga adlaw, ang karon nga mga panahon. Number 1, okay? Repent of sin. 2, ask. Repent of sin.
Ask forgiveness. 3, accept Jesus Christ as your personal Savior. 4, believe that He died, buried, and rose again the third day. Murag na puno na no dito sa Cebu gamay. Believe that Christ indeed died, buried, and rose again the third day. Okay? And what's the tawag ni? Invite Jesus Christ into your heart. Napa ba? I need a help. Hey. Come on. I need help. Napa ba? Ang gospel formula nga ginagamit karon kasagaran na ay repent of sin, accept that you're a sinner, ask forgiveness, accept Jesus Christ as your personal Savior, believe that Christ have died, that dunay and be baptized o na and be baptized. Kinahanglan ka mo believe o kinahanglan po ka magbabaptize for the remission of your sin. Ano pa ba? Invite Jesus Christ into your heart. Yes, repent of sin. Naka ba? So, muna niya ako nakitaan nga mga kasagaran. Okay. Baptism. Oy, napa. Yes, baptism because as a result, you'll be a member of the church. Membership to the church. Kaya kung hindi ka mahimong member sa church, then maybe you're not saved. Or, do good works. No, it's not the result. It's part of salvation. Aron nili mawala yung salvation. That they will say that believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved and you will do good works. Sige, ato na niibutan 3 miscellaneous. Okay, do good works. Or gitawag na itong serve God. Right? Okay, most likely mo na siya ang mga gospel formula nga na. Maybe ang i-preach sa imo is that repent of sin. No, accept that you're a sinner, repent of your sin. Tagaan bagay ni kanila ni ana 180 degrees turn. Okay? Turn away from sin. 180 kita naman ang nana pagito sa una. Kita naman ang kamot ang nana atubang ka sa sin, karon mo balik ka, isingid og balik ulit. Dili ka kabalik, di ba? So, ayaw balik sa sin. You see the foolishness of Christians, and I am doing that before. I'm doing that before, and I don't know. I mean, sa kadaghanan ng mga tao nga akong iwalihan kaniadto, I don't know how many of them are saved. I say none. Alright? Yeah, I want to go after this. Yeah. I'm doing that. Alright? 180 degree turn away from sin. Okay? And yun lang. Number 1, accept that you're a sinner. Now, we're laughing about these things. But tell you this. Okay? This is very serious concept. We are not saving anybody. We are not preaching the gospel that saves anybody. Wala ta nagahatag og wali or pulong sa Dios or gospel presentation which is accurate that can save anybody. We are not. Now, asa man dili dapita ang makaluwas ra gyud. I tell you this, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. That's it. Believe that He has died for the payment of your sin, past, present, and future, that there will be no sin anymore in
mo gina-consider ang atong Dios sa imong kinabuhi. You simply believe in the Lord Jesus Christ that He has paid for all the penalty of your sin. He was buried, and the third day He rose again. You're saved. That's it. You're saved. That's easy, that's simple, pero nga naman nga daghanon. Okay? Repent of sin. Now, there is repentance that saves, and it is a change of mind, not sorry for sin. Okay? A change of mind. What do you mean change of mind, Pastor? Do you know the story about Jesus Christ? Yes. Have you seen the movie? Yes. Do you believe in that? Yes. That's a change of mind. Kaniadto, unsa raman to? Story. Kaniadto, unsa raman to? Movie. Karon, nahimo na siyang tinuod sa imong kinabuhi. You change your mind. See? If you don't change your mind, then you're not saved. Right? Muna siya ang klaro din ha. No? Right? So we don't save anybody when we add, believe on the Lord Jesus Christ, and you shall be saved. Believe in the Lord Jesus Christ, repent of your sin, accept that you're a sinner, ask forgiveness, accept Jesus Christ as your personal Savior. Well, accepting and believing is actually the same. Right? Invite Jesus Christ into your heart. Open your heart to the Lord and let Him come into your heart. Okay? Ang heart pagiging din, dugan. And you will be baptized or do good works. That doesn't save anybody. See? Now, in the remaining period of time, the next answer, nga nung wala pa man iabot ang rapture. Tanaw na to ang istorya ni Apostle Peter. And then, ugma, we will have an extended version ni atong gitunan karon, because tomorrow we will answer the question, then kung ingunana man di ay unsay atong buhaton, unsa may atong buhaton kung ingunana di ang situation. Gusto ka magaton niya na ato sa bye-bye pa rin say. Alright, so unsa atong buhaton karon nga kung nahibalo mo dito ngayon na, then unsa may atong buhaton bago moabot ng rapture. Ato na siyang isgutan ugma nga bahin, but before niya na ato sa tanawon ang gisulat ni Apostle Peter regarding sa tawag ni 1,000 years day. Okay, di man magawa sa ito ang program. Ano ito search sa ulit. In the New Testament only, the phrase is 1,000 years. So 2 Peter chapter 3 verse 8. Ato na siyang basahon this King James. 2 Peter chapter 3 verse 8. Ingat niya, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning His promise. Verse 9, as some men counted slackness, but is long-suffering, that is patience enough to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Metanoia. No? Repent, not of sin, but a change of mind regarding Jesus Christ. We will be talking about that ugma nga adlaw, no? And what is it going to be done now that we are as God is long-suffering, waiting for us, and not willing for anybody that should perish. Kung sa may atong trabaho niya na, we will be talking ugma regarding the concept of ambassadorship and regarding the concept of witness.
What is an effective witness? Who are the witnesses? Are they the Jehovah's Witnesses? Ato na sa ugma tan-awon ug mga adlaw, right? So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw karon. Ug ang Dios hinaot pa nga libre siya sa pagpanalangin sa matag usa kaninyo. And before kita mag-end, let me see. Ato lang i-stop ato recording and we will be having a closing gitawag na to og music before kita mag-end, no? So daghang salamat sa inyong pagpaminaw karon og ang Dios hinaot pa nga libre siya sa pagmanalangin kaninyo.